5. Grabe, day 5 na tayo dito sa EG natin. Ayan, kalas-kalas pa rin siya. So, meron kami na-discover dun sa preno. Sinabi sa akin, titingnan natin kung tama yung sinabi sa akin ni Lodi Bods na tamang paglagay nung dog bone na to. Okay, kakalasin na dapat natin yung pre-dog bone. Wala yung 17 na sakit para maalis ko siya na kay Miguel lahat. Wala sila Miguel ngayon kasi busy daw sila doon sa Tusog Shop. So, hindi natin makalas. Lahat, as in, ilang set ng tools yan, wala yung 17 nandun. Lahat nasa kanya. 'Di ba? So, ngayon na lang ulit tayo magpa-fast show. Pupunta tayo kay Tusog. Sabi ko sa inyo, kukunin natin yung 17 na sakit. Buisit talaga. Lahat pa. Hindi bali ni isa lang eh. Kaso lahat dinala. Makakapag-fast show tayo na ngayon lang ulit after ng gano'ng katagal. Sobrang tagal na talaga. So, kunin ko muna yan. Abang-abang lang kayo dyan. Okay, nandito na tayo ulit. We're back! Nakuha na natin yung sakit na kailangan natin. Matagal ko rin din nagmotor ha. Nakakamiss rin magmotor ha. Tara. Isipin mo, dalawa na to. Dala-dala ni Max yung dalawa. Diba? Lupit. Lupit pala. So, kakalasin natin ngayon yung preno natin. Ito. Dog bone. Meron ba ito? Okay. So, sabi ni Bod sa atin, the dog bone goes here. Like that. Dapat. So, malaman natin kung okay siya. Saan na ba yung tornilyo nito? Kung hindi naman daw pumasok, try the other one. Kasi may left and right daw siya, sabi niya. Rotor first. Tapos, the brakes goes here. Okay, so napagtanto ko na siguro uubra na nasa likod yung dog bone, pero kailangan natin ng spacer dito. Ito. Kailangan natin i-atras ng husto para pumasok lahat. Kasi yan, tingnan mo. May gap pa rin siya dyan. Pero kung sakaling ma-spacer natin to, uubra na siya. So, sinubukan ko na lahat ng pwedeng subukan na orientation. Pero ayaw talaga umubra. Hindi ko na alam ang gagawin natin dito. Pero minakap ko na siya. Ganda sana, oh. Ganda sana, kaso ayaw talaga umubra. Ipipilit ba natin? O babalik na lang natin sa stock? Pipilit ba natin? O babalik ba natin sa stock? Hindi ko rin alam. Okay, so hindi ko na talaga ipipilit. Yung stock na lang muna gagamitin natin. Kesa ano pa mangyari sa atin pag pinilit natin yon. Kaya lilinisin na natin yung stock na calipers ngayon. Yung isa na simulan na natin. Pipinturahan rin natin ng ano yan, ibang kulay. Silver para match sa dun sa likod. So yun, babalik lang natin sa stock. So tapos ko na linisin yung preno. Kasi nga, isa na lang nilinis ko. Isa na linis ko na. Ngayon, bibili tayo ng steel brush tsaka ng pintura na silver. Ang ginagamit kong pintura para sa caliper ko is the Bosni na silver. Yun yung ever since yun yung ginagamit ko so far. Hindi pa naman ako na babakbakan ng kulay doon sa pintura. Pag yun yung gamit ko. Hindi na high temp ha, ordinary spray paint ng Bosni na silver. Yun ang gamit ko. And also, kukunin na natin yung rear bumper natin. Okay, we're back at the HQ. Ito na yung bumper natin. Bababa na natin. Okay. Excited na rin ako makita itong kumpleto. Okay. So, yun muna siguro gagawin natin ngayon. Isasalpak muna natin yung rear bumper para hindi na siya magasgasan or ma-damage pa. At least nakakabit na siya. Hindi ko pa pala siya makakabit. Kasi, tatabasin pa natin to. Yan.
ka-grinder na kakatingin natin yan. Tara, yun na muna siguro gawin natin. So I'm going to use this mini grinder cutter na nabili ko na siguro naman kaya niya na cuttingin yun. First time natin gagawin to, so tara, good luck sa atin. Good luck sa atin. Medyo kinakabahan ako dito kasi may experience ako sa ganito na nag-shatter siya. Mamaya anong nangyari sa atin. So, suotin ko yung helmet ko. Okay, suotin natin yung helmet natin. I'm not gonna take the risk. Gagawin ko ng ganito. Para lang sigurado. So, hindi ata kaya nung cute natin na grinder. Kailangan natin na mas malaki. Cutting disc. Tsaka grinder mismo. Or lobat lang siya. So, chinarge ko muna. We'll try again later. Safety first, always. Kita nyo yung naka-helmet ako para lang sigurado. Kasi meron instant nga na one time may kasama ako nagaganon. Biglang nag-shatter yung disc niya. Eh, hindi rin ako professional na marunong neto. So, it's better to be safe. Yan lagi ko sinasabi sa inyo. Better to be safe than sorry. Maski anong ginagawa mo. So ngayon siguro, I'm thinking of putting back the front suspension muna. Putting back the suspension is very basic lang naman. You have your coilovers, may dalawang nut sa ibabaw, and of course your lower wishbone arm. Kung saan nakakabit yan sa lower arm. Pasok mo muna yung wishbone arm mo na ganyan, tapos saka may pasok yung coilovers. Tapos screw it down on the top. So yan, secured na yung coilovers natin. Ang gagawin naman natin is to connect the wishbone. Ito. Don't forget to remove the bolt at the back. Hindi papasok yan pag may bolt. Okay, sinecure na natin yung bolt sa lower arm na nagko-connect sa wishbone natin na connected sa coilovers. Iangat natin para mag-press in siya sa coilovers natin. Ayan. So, once secured na yan, lagay mo na yung bolt dito sa likod. Tapos, just like that, connected na ang iyong suspension. So, there you have it, your coilovers installed. Ganun lang naman ka-basic yun. Kung gusto nyo gawin mag-isa, sobrang dali lang yan. Bolt dito sa baba, bolt dito sa gitna, dalawang bolt sa taas, matatanggal mo na siya. So okay, both suspension installed. Kulang na lang. What I did dun sa other side, ginawa ko sa kabilang side. Paraan lang naman yun. Kulang na lang, dala na nakahinigil na naman yung susi. Nakalock yung steering, hindi ko mapihit kaya hindi ko makabit yung tie rod. Nakakabig kasi. Anyway, so lilinisin naman natin yung rotor disc kasi kasama yan sa pipinturahan natin. Yung gitna, tong side na to, kukulayan natin yan. When painting a rotor disc, it's fine to paint everything. Kasi pag promeno ka, matatanggal rin yan. Huwag lang masyadong makapal kasi baka manikit sa preno mo nun. By the way, we got invited sa Honda Super Meet sa Club Sport. Ayan. Unfortunately, kasabay siya ng Motul Drag Race. So, yun nga lang, subukan lang natin humabol doon. Kasi sa North si Motul, sa South naman sila sa Club Sport. And, hindi ko pa nga alam Monday na ngayon, ganyan pa rin itsura ng EJ natin. Aabot ba kaya? We'll find out. Kalas-kalas pa rin yung loob. Oh no! Okay, it's not so much productive day, pero nalinis na natin. Ito na yung mga uwi natin. Calipers, rotors, and this part of the aircon kasi sobrang dumi niya. Sa bahay na natin lilinisin yan. Kasi like what I said, walang water dito. Nag-iigib ako galing sa ulan. Tapos yun lang yung ginagamit ko, gamit tong sprayer na to. Oh, diba? Para-paraan lang. Kung maliliit na linis lang, walang problema. Pero pag malakihan na, wala pa tayong linya ng water dito sa HQ natin. So, siguro magliligpit na ako. That's it for me today. Kasi sinabit lang natin suspension, nilinis natin yung mga
preno na ibabalik natin. Bumili tayo ng pintura, kinuha natin yung rear bumper natin, nandun na. Ay, buisit na preno talaga to. Ito, sayang talaga. Anyway, big shoutout pa rin kay JM Resurrection of Buds. Sinabi niya naman sa amin na hindi siya para dito sa EG. So, pinilit lang namin. Sabi niya talaga magpagawa kami ng dog bone. Yun nga lang, akala namin kakasya yun. Binigay niya, yun pala hindi. So, again, thank you kay Buds. So, we're going to wrap it up na. Literally. I-wrap natin yung AP Racing sa clean wrap para maayos-ayos naman siya pag tinabi natin. So that's it for this video. Grabe talaga. Hope you're enjoying this series. At hopefully may natututunan kayo dito sa series na to. At the end of this series, once na umaandar na lahat, na dyno na tono na, kung aabot sa race, pagkatapos sa racing natin, I will break down all the expenses na ginawa natin dito sa EG natin, na para mayroon kayo idea kung paano nyo or magkano abutin magbuo ng ganitong sasakyan. And I'll ask you after that if it's all worth it. May pagod ako dun. Mag-isa tayo ngayon, pero okay lang. Konti, may nagawa naman tayo. So, don't forget to subscribe and like this videos, this series. Hopefully, kaya tayo nag-daily upload dahil dito para makahabol kayo. I'll catch you tomorrow. Okay, day 6. Dito na tayo. Late tayo nakarating ngayon kasi may mga errands tayong ginawa kanina umaga. So, nabot tayo ng 3:29 na ng hapon. Wala pa nangyayari sa EG natin. Abot ba? Tuesday na ngayon. Paano na tayo? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Saturday na yung So, nilabas ko na yung kotse ni Raf. Kukunin daw ni Sherwin ngayon. Papaayos niya, ipiprep niya sa mga dadating na car show. Kasi display rin natin yan. And hopefully kasama nung EG natin. And meron ako mga bagong items na dumating. Titignan natin kung ano yung mga yun. At kung maganda ba yung mga yun. And also, regarding sa brake setup na naman. Meron na naman kami pinag-usapan ni Tusog na plano gawin para paubrahin talaga yan. So, medyo pinipilit talaga na makabit yung preno na yan. So, kailangan natin ayusin to, simulan. Maski late na magsimula, kailangan may mangyari ngayon. So, tara, ayusin na natin. So, nandito na si Tusog. Yan na. May dala siyang pasalubong sa atin. Quick release na Sparco. Short hub na lang kailangan natin para makabit na natin ito. Hindi na natin kailangan bumili sakto. Tapos sinasabi mo, ano yung sinasabi mo kay Ace? Preno. Yung preno. Kailan niya papadala? Bukas. Di yun. Pag sinalpak natin yun, di na natin susoli kay Ace yun. Tapos meron pa akong mga ibang binili. Ito yung hose para dito sa head natin. Para sa oil catch can. Bumili na tayo niyan. Ito yung fittings niya. Fittings. So, ayusin na natin yan once naayos na to lahat. Tapos, ano pa ba kulang natin? Yung interior, kailangan ko na ayusin. So, ito preno na to, hindi ko na siya gagalawin. Kasi gagamitin ni Ace. Meron na tayong mga gasket. Ito, bago. Pati dun sa headers natin. Kailangan pa natin yung flange nung isa. Yung bago. Yung duktungan nung full exhaust natin. So, sa tingin nyo, aabot kaya? Aabot kaya? Kung nakalimutan ko rin pakita na meron tayong door checker para dyan. Para humihinto na siya. Parang mali pa ata ito Hindi, tama to. Okay, tatanggalin lang natin yung pin. So, yeah. So, mali nga yung door checker na nabili natin. SO4. At pala SR3. Hindi talaga sanay sa EG, no? Well, that sucks. I guess
Door checker for sale. Walang iya talaga. Bili ng bili, hindi naman pala alam binibili. So, dito na tayo magsisimula sa loob. So, inaayos ko na yung mga nakabalat na wires. Kasi meron pa mga nakatira na nakabalat na wires. Tapos, tinitrace ko yung mga iba pang na unnecessary. Ayun, ang daming unnecessary wires na hindi ko alam kung para saan. So, hanapin natin kung para saan yun. Tapos, ito na yung bagong harness natin. Kabilang dulo. Tapos, ito yung power natin. So, ayusin ko lang to para masalpak na natin yung loob. So, medyo nalinis na natin yung wirings natin. Ayan o. Medyo maayos-ayos na yung tignan. Itatak ko pa yan ng konti pa. Ngayon, nilalatag ko lang yung mga iba. Inayos na natin. Tulad nito. Ito mga to. Yung mga wirings doon. Ayusin na rin natin lahat. Nilalatag ko lang. Meron ako kailangan. Buti ito natatanggal. Dito ko na sa labas gagawin to. Okay? So, kayo, pag mag-wiring kayo ng mga sasakyan nyo, lagi kayo mag-iingat ha. Kasi hindi biro yan. These things can cause fire. Lalo na kung mga ganyan pa yung wiring mo, nakatap-tap lang. Ako natutunan ko to, kaka-practice ko. Buti na lang, never pa ako nakasunog na sasakyan. So, while I'm doing this interior, tapos na to, medyo tapos na to, side na to. Medyo naligpit na natin siya. Kailangan na natin dashboard, pero tatapusin muna natin iba pa dito. Tatapusin muna natin yung Koreanobela ko. Nanonood ng... Kinikilig-kilig pa nga yung matanda. And doon naman tayo sa other side. Siguro tatanggalin ko rin yung buong carpet pag naayos na yun. Para ma-check rin natin ilalim at malinis natin. Dumadami na naman. Mo, saka na yun. Alin? Carpet, lalo natin kay Charles pa. Interior dito natin kay Charles. Patay na mag-interior dito. Dami ko pressure washer. Ito na nga eh, alisin ko na nga. Tapos huwag na natin ikabit. Dami kong pressure washer. Dami kong kung ano-ano. From Dami. Sourfly. Marami rin ako noon. 2. Okay, ito gusto ko matry. Ito. Eto na, nakabit na natin. Oh, putik ang angas. Kaso puputulan pa natin medyo mahaba. Mahaba yung linya. Ay, ikutin mo sa loob ng ano, para malamig yung... Sa loob ng ano, ng firewall. Tapos labas natin doon. Diba? Angas. Mukha ng malakas, pero stuck lang. Stock 230 wheel. Ito, lilinisin pa natin to patuloy. Yan palang part na expose yun na lilinis natin. Tapos kakabit na natin itong mga wiring na to. Tingnan natin. Tada! Tapos na. Linis oh. Racing harness. Hindi ko muna kinabit yung injector sockets. Kasi baka magpalit tayo ng fuel rail. Tsaka na injector. Hindi na. Kunin mo injector no? Diyan pa rin yung fuse box natin. Kunin mo injector ng FD. Akala ko nung Corolla. Yung FD. Na, baka may iba pa yung sakit nun. Wala rin. Kakawire lang ni Noli. Oo nga po. Yun na, nakabit na natin lahat. Konting ano pa, himas. So, that's it for the day siguro. Siguro konti lang to, maduduktong to sa ibang video. Sa day 4, 5, ano na ba ngayon? Day 4, day 5, day 6 na ngayon. Tama ba? Hindi ko na maalala. Basta siguro kaduktong lang to kasi maiksi lang yung nagawa natin. Pero bukas, ang mangyari, kukumpletuhin na natin yung buong wiring sa loob. Tatabasin daw ni John Lou yung likod. Tapos kakabit na natin yung mga iba pang parts. Malaman natin kung dapat halos makompleto na siya bukas. Yun ang goal bukas. Ganda, angas talaga. Linis! Kaso wala pa yung radiator kaya mukhang malinis talaga. Tapos may slim fan pa dyan. Wala pa yung mga hose ng radiator. Walang headers kaya maluwag dito. Pero at least nakatak na yung ano natin, condenser. Kasi yun nga, sabi ko sa inyo, previously naka-turbo to. For sure. For sure naka-turbo yan. Kamusta naman yung Koreanobela mo? Borscope. Last episode. Last episode. Hindi naman ni Miguel yung Borscope? Hindi pa natin yung loob yan. Hindi pa. So, don't forget to subscribe or I'll catch you tomorrow
Pag hindi, pag sariling video to, don't forget to like and subscribe. And kamusta naman yung pagsubaybay mo? May natututunan ka ba? Tulad ng sabi ko, at the end of this series, i-breakdown ko sa inyo lahat na expenses natin. Lahat. Para may idea kayo kung magkano inabot nito. So, don't forget to subscribe and like this video. Catch you in the next one.